Magandang umaga, hapon, gabi sa inyo mga kamisteryo. Bago tayo magsimula, nais ko lang pong magpasalamat sa mga madalas sumubaybay sa maliit kong channel. Kayo po ang nagbibigay ng kasipagan sa akin para ipagpatuloy ko po ang pagnanarrate. Huwag po kayong mahihiyang mag-comment at nagbabasa po ako palagi ng mga comment ninyo. Ang episode po natin ngayon ay pinadala ng mga kababayan natin na nagtatrabaho sa barko. Madalas po akong makatanggap ng mga ganitong sulat na ginagawa nilang libangan sa barko ang pakikinig sa mga kwento ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga magigiting nating kababayan na walang takot sa gupain ng mga alon at tinitiis na mapalayo sa mga pamilya nila. Mag-iingat po kayo palagi sa pag-duty sa inyong sinasakyang barko. Idadalangin ko po na maging maayos at matiwasay ang inyong paglalayag. At kung bago ka pa lang sa munti kong channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-comment mo kung saang lugar ka nakikinig at ano ang ginagawa mo ngayon. Maraming salamat po. At ito po ang kwento natin ngayong araw. Magandang gabi po sa inyo, Sir Misteryo. At sa lahat ng mga nakikinig sa channel ninyo sa mga oras na tahimik na ang paligid. Madalas po akong makinig sa inyo habang nasa laot. Lalo na kapag naka-duty ako sa gabi. Nakakatulong para hindi ako antukin. Kahit minsan, mas lalo pang tumitindi ang kaba. Tawagin niyo na lang po akong Robert, 32 anyos, taga Navotas City po ako dyan sa Pilipinas. Isa po akong ordinaryong seaman. Engine crew po ang posisyon ko. Ang kwento ko pong ito ay nangyari noong 2023. Sakay kami ng barkong MV Northwind Atlas, isang bulk carrier. Ang ruta namin noon ay Indonesia, papuntang Qingdao, China. Hindi po ako madaling matakot. Sanay na ako sa ingay ng makina, sa amoy ng langis, at sa pakiramdam ng nag-iisa sa gitna ng dagat. Pero may mga bagay pala na kahit gaano ka nakatagal sa trabaho, hindi mo talaga mapapaliwanag. Nagsimula po ang lahat bandang 3 linggo namin sa biyahe. Tahimik ang dagat, walang bagyo, walang aberya. Pero may kakaibang pakiramdam na parang may mali. Hindi ko siya may paliwanag noon. Parang may kulang o pakiramdam ko parang may sobra sa amin. Night shift ako noon sa engine room. 2:00 ng hating gabi hanggang 4:00 ng umaga. Karaniwan, 3 kami doon. Pero noong gabing yon, ako lang mag-isa dahil may maintenance sa taas ang 2 kong kasama. Habang umiikot ako para mag-check ng gauge, may napansin akong kakaiba sa logbook. May entry na hindi ko matandaan kung sino ang nagsulat. Nakalagay doon, may routine check daw sa auxiliary engine bandang 2:00. Ang problema, wala namang naka-assign doon ng oras na iyon. Akala ko, baka nagkamali lang ako ng pagbasa. Tinuloy ko na lang ang trabaho ko. Bandang 2:00 ng umaga, habang papunta ako sa auxiliary engine area, napansin kong medyo malamig ang hangin. Hindi normal yun dahil ang engine room namin ay palaging mainit. Doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam. Pagdating ko sa area, bukas ang ilaw. Hindi ko matandaan na binuksan ko iyon at doon ko narinig ang tunog. Parang may naglalakad. Hindi mabigat, hindi rin mabilis, mabagal lang. Parang sinusukat ng bawat takbang. Huminto ako, nakinig lang ako saglit, Sir Misteryo. Pero nang lumapit ako, biglang nawala ang tunog. Sinilip ko ang paligid, wala namang tao. Tinignan ko ang oras, eksaktong 2:00 ng madaling araw. Naalala ko yung logbook entry. Doon ako kinabahan ng kaunti. Tinapos ko agad ang check ko at bumalik sa main panel. Sinabi ko sa sarili ko na baka imahinasyon lang iyon, pero hindi pa doon natapos. Kinabukasan, may napansin kaming kakaiba sa crew list. May pangalan na hindi pamilyar sa amin. Nakalista siya bilang utility crew pero wala namang nakakaalala sa amin kung kailan siya sumampa sa barko. Akala namin clerical error lang. Pero nung tinanong namin ng kapitan, sinabi niyang kumpleto ang crew bago umalis sa Indonesia. Walang dagdag, walang kulang. Doon na nagsimulang malituan lahat. Pero ang pinaka nakakabahala, may mga pagkakataon na may nakikita kaming tao sa malayo, lalo na sa gabi, na hindi naman namin makilala. Hindi siya lumalapit, hindi rin nagsasalita. Nakatayo lang siya, madalas sa dulo ng deck o malapit sa railings. Akala namin, isa lang sa amin na hindi namin agad nakilala, pero paulit-ulit itong nangyari.
Isang gabi, ako na naman ang naka-duty. Bandang 3:00 ng umaga. May narinig akong tunog ng bakal na kumakalansing. Parang may hinahawakan o inaayos. Sumunod ako sa tunog. Papunta iyon sa isang bahagi ng engine room na bihira naming puntahan. Yung lumang section na halos hindi na ginagamit. Habang papalapit ako, mas lumilinaw ang tunog. Parang may tao talaga. Tinawag ko pero walang sumagot. Pagdating ko doon, nakita ko na bukas ang isang maliit na hatch na matagal nang sarado. Hindi yung basta-basta nabubuksan at doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa loob, nakatalikod, nakasuot ng lumang uniform. Hindi kagaya ng gamit namin ngayon. Parang mas luma, kupas na ang kulay. Hindi ako agad nakapagsalita. May kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Hindi takot na sumisigaw, kundi yung tahimik na kaba na parang alam mong may mali pero hindi mo alam kung ano. Unti-unti siyang gumalaw, dahan-dahan siyang lumingon. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya dahil madilim, pero ramdam ko na nakatingin siya sa akin. Hindi naman siya nakibo o wala naman siyang sinasabi. At sa isang iglap, bigla na lang po siyang nawala, Sir Misterio. Parang naglaho lang. Hindi siya tumakbo, hindi siya naglakad palabas. Basta bigla na lang pong nawala. Napaatras ako. Hindi ko na tinuloy ang pag-check. Bumalik ako sa main area at tinapos ang duty ko nang hindi na bumabalik doon. Kinabukasan, ikinuwento ko sa isa kong kasamahan. Nagulat siya pero hindi siya tumawa o nagduda. Sa halip, sinabi niyang may nakita rin siyang ganon. Pero sa deck naman, ibang crew din ang nagsabi na may nararamdaman silang presensya, lalo na kapag madaling araw. Doon na namin napagdesisyonan na tignan ang history ng barko. Ayon sa lumang record, ang MV Northwind Atlas ay may dating pangalan. At noong mga nakaraang dekada, may nangyaring insidente. Isang crew ang nawawala habang nasa gitna ng dagat. Hindi na siya natagpuan. Ang mas nakakagulat, ang huling lugar na may nakakita sa kanya ay sa engine room. At ang suot niyang uniform noon, ayon sa description sa record, ay halos kapareho ng nakita ko. Simula noon, iniwasan na namin ang lugar na iyon kapag hindi kailangan. Pero hindi rin naman nawawala ang presensya. May mga pagkakataon na may maririnig kang hakbang kahit alam mong ikaw lang ang nandoon. May mga ilaw na kusa na lang bumubukas. At minsan, may mga bagay na nawawala at maya-maya ay matatagpuan din naman. Hindi naman siya nananakit, Sir Misterio. Hindi rin siya nananakot ng direkta. Pero ramdam mo, hindi ka nag-iisa. Natapos ang biyahe namin, nakarating kami sa Qingdao nang walang aberya. Pero kahit nakababa na ako ng barko, may dala akong pakiramdam na hindi ko maalis. Hanggang ngayon, kapag nakakarinig ako ng tunog ng makina o amoy ng langis, bumabalik sa isip ko ang gabing iyon. At ang tanong na hanggang ngayon, wala pa rin sagot. Kung wala talagang dagdag na crew sa barko, sino ang nakita ko sa loob ng engine room? Eksaktong 2:00 ng umaga. Sumusunod sa logbook entry na walang nagsulat. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Misterio. More powers po sa inyo. At sana po may bahagi nyo ang kwento ko. Magandang araw po sa inyo, Sir Misterio. At sa lahat na rin po ng nakikinig sa channel nyo ngayon, lalo na sa mga gising pa kahit tahimik na ang paligid. Matagal na po akong listener ng channel ninyo. Kadalasan, habang nasa laot kami at walang signal, dina-download ko yung mga kwento ninyo para may mapakinggan ako sa gabi. Kaya sana po, may tampok nyo po ito sa channel nyo para mapakinggan po ng mga katrabaho ko. Tawagin nyo na lang po akong Daniel. Danny po ang palayaw ko. 32 anyos. Sa Lucena City, Quezon Province po ako lumaki. Isa po akong able seaman at 8 taon na po akong nagbabarko. Ang kwento ko pong ito ay nangyari noong 2021. Sakay kami ng MV Baltic Harrison, isang bulk carrier na bumabiyahe mula Rotterdam, Netherlands papuntang Port of Santos, Brazil. Normal lang po ang biyahe namin noon. Mahaba ang ruta, halos 3 linggo sa dagat. Pare-pareho lang ang routine namin araw-araw. Linis, maintenance, bantay sa deck, tapos pahinga. Pero may isang parte ng barko na kahit matagal na ako sa industriya, hindi pa rin ako nasasanay puntahan. Ang cargo hold. Malalim po kasi iyon, parang isang malaking hukay na bakal na walang katapusan kapag tinitigan mo mula sa itaas. Kahit may ilaw, parang nilalamon pa rin ang dilim. At kadalasan, kapag gabi at tahimik ang barko, may kakaibang pakiramdam doon. Parang hindi ka nag-iisa.
Noong ika-14 na araw ng biyahe namin, bandang 2:00 ng madaling araw, naka-assign ako sa routine inspection sa lower deck. Wala naman pong kakaiba sa schedule na yon. Sanay na po ako sa ganong oras. Tahimik at ang tanging maririnig mo lang ay ang ugong ng makina at tampas ng alon. Habang pababa ako ng hagdan papunta sa cargo hold number 3, napansin ko agad na para pong mas malamig kaysa sa kadalasan. Hindi yung normal na lamig ng bakal, kundi yung parang dumadaan sa balat mo kahit naka-uniform ka. Hindi ko muna pinansin. Pagdating ko sa ibaba, chinek ko yung mga hatch at lock kung maayos. Ganito naman palagi ang routine ko. Pero habang naglalakad ako sa gilid, may narinig akong parang kalansing. Mahina lang, parang may bakal na bahagyang gumagalaw. Una kong naisip, baka epekto lang ng alon. Pero ang problema, nung mga oras na yon, Sir Misterio, kalmado ang dagat. Tumigil ako sa paglalakad. Pinakinggan ko. Ilang segundo, tahimik na ulit. Akala ko guni-guni ko lang, kaya tinuloy ko yung trabaho ko hanggang sa marinig ko ulit, mas malinaw na. Hindi na siya simpleng kalansing. Parang may humihila na. Parang may kumakaladkad na bakal sa sahig ng hold. Doon na ako kinabahan. Tinignan ko yung paligid gamit ang flashlight ko. Walang tao. Wala ring gumagalaw. Pero yung tunog hindi nawawala. Paulit-ulit. Mabagal. Parang may sinusundan na ritmo. Sinubukan kong sundan yung pinanggagalingan ng tunog. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa gitna ng hold. Habang papalapit ako, napansin ko na parang may bakas sa sahig. Parang gasgas. Mahaba. Diretso. Parang may hinila mula sa isang punto papunta sa isa pa. Doon ko na-realize, hindi siya basta tunog lang. May nangyayari. Bigla pong tumigil yung tunog. Sobrang tahimik. Yung tipong pati sariling paghinga mo, maririnig mo. Tapos, sa di kalayuan, may nakita akong parang anino. Hindi malinaw. Pero sigurado ako, hugis tao siya. Nakatayo lang siya sa gilid ng hold. Nakatalikod sa akin. Hindi ako gumalaw. Nakatingin lang ako. Umaasa ako na baka crew lang. Baka may nauna sa akin na nag-i-inspection. Pero walang radyo. Walang ilaw maliban sa flashlight ko. At ang pinaka nakakatakot, Sir Misterio, hindi siya gumagalaw. Ilang segundo kaming ganoon. Ako, nakatingin. Siya naman po, Sir Misterio, nakatayo pa rin dun sa pwesto niya. Hanggang sa dahan-dahan, umikot yung ulo niya. Parang hindi normal na tao yung pag-ikot ng leg niya. Doon ako kinabahan ng sobra. Gusto kong sumigaw, gusto kong tumakbo, pero parang nanigas ako sa kinatatayuan ko. Biglang namatay yung flashlight ko. Sa isang iglap, wala akong makita. Pero naririnig ko na. Yung kaladkad na tunog papalapit na sa akin. Mabagal pero dire-diretso. Parang may hinihila sa sahig papunta sa akin. Hindi ko na kinaya. Nagmadali akong buksan ulit yung flashlight ko. Ilang beses kong pinindot hanggang sa umilaw ulit. Pag ilaw, wala na yung anino. Pero yung bakas sa sahig, mas malapit na. At doon ko napansin, hindi lang siya simpleng gasgas. Parang may marka ng 2 paa na hinahatak. Parang may taong hinihila habang nakadapa at dire-diretso yung marka papunta sa kinatatayuan ko. Hindi ko na tinapos yung inspection. Tumakbo ako paakyat na hagdan. Kahit bawal tumakbo sa ganong area, wala na akong pakialam. Basta mabilis lang akong makalayo sa lugar na yon. Pagdating ko sa upper deck, dun lang ako nakahinga ng maayos. Kinabukasan, kinuwento ko sa isang matagal ng crew. Isang boson na higit 10 taon na sa barko. Hindi siya nagulat. Ang sabi niya lang sa akin, hindi na daw akong unang nakarinig o nakakita nun. May mga nauna raw sa akin na naka-experience ng ganoon sa cargo hold number 3. Ayon sa kanya, ilang taon na ang nakalipas, may aksidenteng nangyari sa barkong yon bago pa kami sumakay. May isang crew daw na nadulas habang nag-i-inspect at nahulog sa loob ng hold habang may operasyon. Hindi agad siya nakita. At nung natagpuan na, wala na siyang buhay. Simula daw noon, may mga pagkakataon na may naririnig silang kaladkad sa gabi. Minsan, may nakikitang anino. At kadalasan, sa parehong oras, mga bandang 3:00 ng madaling araw. Hindi ko na po binalikan yung cargo hold na yon ng mag-isa. Kahit hanggang ngayon, kapag naaalala ko, malinaw pa rin sa isip ko yung tunog. Yung marka sa sahig
at yung paraan ng pag-ikot ng ulo ng anino na yon. Hindi ko po masasabi kung ano talaga ang nakita ko. Pero isang bagay ang sigurado. May mga lugar sa barko na kahit gaano ka nakatagal sa dagat, di mo talaga masasabi na alam mo na. Maraming salamat po Sir Misterio. At sa lahat po ng masugid na nakikinig sa channel nyo. Hanggang ngayon po, kapag nasa laot ako at tahimik ang gabi, hindi ko maiwasang makinig muna sa paligid dahil minsan, hindi lahat ng naririnig mo galing sa mundo ng mga buhay pa. Magandang gabi po sa inyo, Sir Misterio. At sa lahat ng mga nakikinig sa channel ninyo tuwing madaling araw. Isa po ako sa mga tahimik na nakikinig sa inyo. Lalo na kapag nasa duty ako sa barko. Madalas habang nagpapatakbo lang ng oras sa gitna ng dagat, pinapakinggan ko ang mga kwento ninyo. Nakakatulong po para hindi ako antukin. Pero minsan, lalo pang pinaparamdam kung gaano kalalim at kalungkot ang dagat. Tawagin niyo na lang po akong Jobren, 36 years old, taga General Santos City. Isa po akong buson sa barkong MV Arclor Venture, isang general cargo vessel na bumabiyahe noon mula sa Reykjavik Iceland papuntang Murmansk, Russia. Matagal na po akong nagbabarko. Marami na ako nadaan ng bagyo, aberya at kakaibang pangyayari. Pero may isang biyahe kami na hindi ko talaga makalimutan. Hindi dahil sa delikado, kundi dahil sa mga bagay na hindi namin maipaliwanag kahit hanggang ngayon. Nangyari ito bandang huling bahagi ng biyahe namin. Malapit na kaming pumasok sa Russia waters. Makapal ang ulap noon. Halos hindi makita ang buwan. Tahimik ang dagat pero mabigat ang pakiramdam. Yung tipong parang may kulang sa paligid kahit kumpleto naman kaming lahat. Ako ang naka-assign sa 12 AM hanggang 4 AM na ronda. Routine check lang. Check ng deck. Tignan kung secure ang mga kargamento at siguraduhin walang problema sa equipment. Kasama ko dapat ang isa pang AB pero nagkasakit siya kaya ako lang mag-isa ang umikot sa upper deck. Mga bandang 12:30, napansin ko agad na kakaiba ang timpla ng barko. Hindi ko may paliwanag ng diretso pero parang mas mabagal ang andar kahit normal naman ang RPM. Walang report mula sa engine, walang alert pero ramdam mo sa paa mo na parang may ibang ritmo ang galaw ng barko. Habang naglalakad ako sa port side, napansin ko na parang mas makapal ang hamog kaysa sa dati. Hindi siya normal na parang buo, parang may hugis. May mga parte na mas madilim kaysa sa iba, kahit pare-pareho lang dapat ang kapal. Hindi ko muna pinansin, sanay na ako sa mga ganong kondisyon. Pero habang papalapit ako sa bandang unahan, doon ko napansin ang isang bagay na hindi dapat nandoon. May parang ilaw sa dulo ng deck. Hindi siya ilaw ng barko. Hindi siya galing sa mast o navigation lights. Mahina lang siya. Kulay dilaw na parang luma. At ang pinakakakaiba, gumagalaw po siya sa misteryo. Hindi mabilis, hindi rin tuloy-tuloy. Parang may humahawak o parang sinusundan ng direksyon ng hangin pero hindi tinatangay. Huminto ako. Pinagmasdan ko lang mula sa malayo. Ang una kong naisip, baka may crew na nauna sa akin pero walang report na may ibang naka-duty sa area na iyon. At kahit meron man, bakit wala siyang radyo? Walang ilaw ang helmet, walang reflective vest. Habang nakatingin ako, napansin ko na unti-unting lumilinaw ang paligid sa bandang iyon. At doon ko nakita, meron nga po siyang anyo, Sir Misterio. Hindi malinaw ang muka, pero halatang tao ang tindig. Nakatayo lang po siya, nakaharap sa dagat. Hawak ang ilaw na parang lumang lampara. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya lumilingon. Napaisip ako kung lalapitan ko ba o tatawag muna ako sa bridge. Pero may kakaiba sa pakiramdam ko. Parang ayaw ng katawan ko na lumapit. Hindi takot agad, kundi parang babala. Pero bilang bosun, responsibility kong i-check kung may tao sa deck. Kaya dahan-dahan ako naglakad, papalapit. Habang papalapit ako, napansin ko na hindi siya tumutugma sa galaw ng barko. Lahat kami, kahit gaano kasanay, bahagyang gumagalaw kasabay ng alon. Pero siya, steady lang. Parang hindi apektado sa lakas ng mga alon. Mga 10 metro na lang ang layo ko. Doon ko naramdaman ang lamig. Hindi yung normal na lamig ng hangin sa Russia. Iba siya, parang galing sa loob. Parang biglang bumigat ang hininga ko. At kahit nakagloves ako, parang nanlalamig ang mga kamay ko ng sobra. Huminto ako at sa sandaling iyon, dahang-dahang gumalaw ang ulo niya. Hindi buong katawan, Sir Misterio. Ulo lang. Yung tipong parang aksyon ng tao na biglang tinawag pero hindi siya lumingon papunta sa akin. Lumingon siya sa likod ko.
Bigla akong kinabahan. Instinct na lumingon din ako para tignan kung ano ang nasa likod ko. Pero wala. Pagharap ko ulit sa kanya, wala na rin siya. Kasama ng ilaw. Biglang bumalik sa normal ang hamog. Walang bakas ng kahit ano. Walang tunog ng paa. Walang anino. Parang wala pong nangyari, Sir Misterio. Agad akong tumawag sa bridge para mag-report. Pina-check nila ang CCTV sa area. Wala raw silang nakitang kahit anong movement sa deck bukod sa akin. Walang ibang tao at walang ilaw kagaya ng nakita ko. Pagbalik ko sa quarters, hindi ako agad nakatulog. Hindi ko may paliwanag yung nakita ko. Pero mas lalong lumala ang pakiramdam ko kinabukasan. Dahil habang chinecheck namin ang logbook ng barko, may napansin ng chief officer. May entry. Isang entry na hindi namin maalala na may naglagay. Ang oras na nakasulat ay 1:37 a.m. Ang location, upper deck. Ang nakasulat sa note, visual contact established. Still standing. Walang pangalan kung sino ang naglag. Walang signature. At ang pinakakakaiba, hindi yung sulat ng kahit sinong crew sa amin. Tinanggal ang entry, pinalitan ng page. Pero hanggang ngayon, hindi namin alam kung saan nanggaling iyon. At simula noon, may mga pagkakataon na kapag naka-duty ako sa gabi, lalo na kapag makapal ang hamog, pakiramdam ko, may nakatayo lang sa unahan ng barko. Hindi gumagalaw, hindi nawawala. At naghihintay lang na mapansin ulit. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nakita ko. Pero isang bagay ang sigurado ako. May mga bagay sa dagat na hindi kasama sa manifest. Pero hindi rin nawawala sa biyahe. Maraming salamat po, Sir Misterio. At sana ay makarating po sa inyo ang kwentong ito. At sana rin po, kahit papaano, hindi lang ako nakaramdam ng bigat na iyon habang kinukwento ko ito. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo, Sir Misterio. At sa lahat ng nakikinig sa inyong channel, tuwing tahimik na ang mundo. Isa po ako sa mga matagal nang nakikinig sa inyo. Madalas ko po kayong pakinggan habang nasa duty ako sa barko. Lalo na kapag madaling araw o bago ako matulog. Sa totoo lang, mas dama ang mga kwento ninyo kapag nasa gitna ka ng dagat. Kasi may mga bagay talaga dito na hindi madaling kalimutan. Tawagin nyo na lang po akong Soren, Ren for short. 35 anyos. Taga Iloilo City po ako dyan sa Pilipinas. Isa po akong oiler sa isang chemical tanker na ang pangalan ay MT Seabourn Atlas. Ang ruta namin noon ay Houston, USA, papuntang Santos, Brazil. Hindi po ito kwento ng multo sa umpisa, kundi ng isang tao, isang kasamahan namin sa barko na hindi kinaya ang bigat ng pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa. Hindi ko nababanggitin ang tunay niyang pangalan. Tawagin na lang natin siyang Melvin. Isa siyang able seaman, nasa early 30s. Tahimik lang, hindi pala imik pero maaasahan sa trabaho. Hindi siya yung tipong nakikisama sa inuman na kwentuhan. Pero okay naman siya sa lahat. Nung una po, Sir Misterio, normal lang. Nakikita ko pa siyang tumatawa paminsan-minsan sa mesol. Nakikipagbiroan sa mga kasama niya sa deck pero habang tumatagal ang biyahe namin, napapansin namin na parang unti-unti siyang nagiging iba. Madalas siyang nasa gilid lang. Tahimik, nakatingin sa malayo. Lalo na kapag hawak niya ang cellphone niya habang naghihintay ng signal. Pero madalas, wala siyang nakukuhang signal dahil nasa gitna kami ng dagat. Sa barko kasi, hindi palaging may signal. Lalo na kapag nasa gitna ka ng malawak na karagatan. Minsan, aabot ng ilang linggo na walang komunikasyon sa pamilya. Sanayan lang po talaga, Sir Misterio. Pero kay Melvin, parang hindi siya sanay. May isang beses na nakareceive siya ng tawag habang naka-anchorage kami sandali. Natuwa pa siya noon, kitang-kita sa mukha niya. Tahimik lang siya habang kausap ang asawa niya. Pero ramdam mong importante yung usapan. Pagkatapos nun, parang okay na siya ulit ng ilang araw. Pero pag alis namin at bumalik sa open sea, doon nagsimula ulit ang pagbabago. Mas lalo siyang tumahimik. Hindi na siya halos sumasabay sa kain. Minsan, kukuha lang siya ng pagkain tapos aalis agad. Madalas din siyang nakatayo sa deck kahit off duty siya, nakatingin lang sa dagat. May mga pagkakataon na tinanong siya ng mga kasama niya kung okay lang siya. Ngumingiti lang siya ng pilit. Sinasabi niyang pagod lang daw siya. Hanggang sa dumating yung araw na nakareceive siya ng tawag sa nanay niya. Short window lang yun. Mahina ang signal. Putol-putol pero sapat na para marinig niya ang balita. Hindi namin alam agad kung ano yung sinabi. Pero pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na siya yung dating Melvin. Parang may biglang nawala sa kanya. Hindi na siya nakikipag-usap,
Hindi na siya tumitingin sa mata ng kausap niya. Kapag tinatanong, tatango lang o kaya iiling kapag oo o hindi ang sagot. Minsan, hindi pa nga sumasagot. Nalaman namin kalaunan mula sa isa sa mga kabaro niya na yung asawa niya raw may iba na. At habang siya ay nasa barko, wala na pala siyang mauuwian sa Pilipinas. Hindi ko alam kung gaano kabigat yun para sa kanya. Pero sa nakikita ko, parang doon siya tuluyang bumitaw. Sa mga sumunod na araw, lalo siyang naging tahimik. May mga pagkakataon na hindi na siya pumapasok agad sa duty. Kailangan pansunduin sa cabin. Pero kahit ganun, hindi siya nagrereklamo. Ginagawa niya pa rin ang trabaho niya sa mechanical. Pero makikita mo sa itsura niya na parang wala na siyang gana at wala nang nararamdaman. Hanggang sa isang gabi, naka-duty ako noon sa engine room. Mga bandang 1:00 ng madaling araw. May nag-report na hindi makita si Melvin. Hindi siya sumipot sa schedule duty niya sa deck. Una, ang akala namin, baka natutulog lang o nasa CR. Pero habang tumatagal, hindi na siya mahanap. Nagkaroon ng search sa buong barko. Cabin niya, walang tao. Mesol, wala din siya dun. Bridge, wala rin. Hanggang sa may nakapansin sa bandang updeck, merong nakasabit. Hindi ko na idedetalye kung paano namin siya nakita. Pero ang malinaw, wala na siyang buhay bago pa namin siya maabutan. Tahimik ang buong barko pagkatapos nun. Walang nagsasalita. Kahit yung mga sanay na sa hirap ng trabaho, walang masabi. Kinabukasan, ginawa ang mga kailangan gawin. Report, documentation, lahat ng proseso. Pero doon nagsimula ang kakaiba. Pagkatapos ng insidente, may mga pagkakataon na may naririnig kaming yabag sa deck tuwing madaling araw. Yung parang may naglalakad na nakaboots. Mabagal, paikot-ikot. May mga pagkakataon din na may nakakita raw ng tao sa dulo ng deck. Nakatayo lang, nakaharap sa dagat. Pareho ng pwesto kung saan siya madalas tumambay noong buhay pa siya. Hindi malinaw ang muka, hindi rin gumagalaw agad. Pero kapag lalapitan, nawawala. May isang beses ako mismo ang nakaranas. Naka-duty po ako noon sa control room. Tahimik lang, normal lang readings. Pero may narinig ako mahinang kalabog sa itaas. Yung tunog ng paa na dumadaan sa metal grating. Wala dapat tao sa oras na iyon sa parting yon. Umakyat ako para i-check. Pagdating ko sa deck, wala akong nakita. Pero habang nakatayo ako doon, may pakiramdam na hindi ako nag-iisa. At sa paligid ng paningin ko, parang may aninong nakatayo malapit sa railing. Hindi ko siya tinignan ng diretso. Hindi ko rin nilapitan. Bumalik na lang ako pababa. Simula noon, hindi ko na pinipilit alamin kung ano yung nararamdaman ko. Kasi minsan, mas mabuti nang hindi mo nakumpirmahin. Tuwing naiisip ko si Melvin, hindi takot ang una kong nararamdaman, kundi bigat. Kasi sa gitna ng dagat, hindi lang alon ng kalaban mo. Minsan, sarili mong isip. At kapag wala kang makapitan, kahit gaano ka pa katatag, may mga bagay na hindi mo kakayanin mag-isa. Maraming salamat po, Sir Misterio, sa pakikinig. Sana po ay magsilbing paalala ang kwentong ito. Hindi lang para matakot, kundi para maalala na may mga laban na hindi nakikita pero totoo. Magandang gabi po sa ating lahat.